Bukod sa mga campaign violation, dumarami rin ang bilang ng poll-related violence. Ang pinakahuling biktima, ang incumbent mayor ng Rizal sa Cagayan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Guns, Goons, and Gold. Sa mga dekadang nagdaan, ang 3Gs ang isa sa mga naging definisyon at humubog sa muka ng eleksyon sa Pilipinas. Tila normal na tuwing halalan, may kaguluhan, may patayan. Sa datos ng COMELEC, noong 2016 national and local elections, 56 ang naitalang election-related violence, 33 noong 2019 at 30 naman noong 2022. Ngayong 2025, wala pa mang opisyal na kabuuang ulat, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang nito. Kagabi lang, patay sa pamamaril ang incumbent mayor ng Rizal, Cagayan na si Joel Ruma. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Kasalukuyan pa raw itong iniimbestigahan ng COMELEC pero isa sa mga tinitingnang anggulo ay ang kaugnayan nito sa eleksyon. And we will demand justice and sana nga ito ay wake-up call din sa ating pong pamunuan ng Philippine National Police na kakailanganin natin ng immediate justice by apprehending yung mga criminals, yung mga may kasalanan po nito. Sa pinakahuling datos ng COMELEC, inilipat sa Green Category Area of Concern ng Cagayan mula sa Orange Category noong March 20. Ibig sabihin, mababa ang recorded incidents of election-related violence dito. Pero ayon sa poll body, hindi na bago ang biglaang pagtaas ng karahasan sa isang lugar, lalo na't nagsimula na ang official local campaign noong March 28 o ilagay sa Red Category Area of Concern. Kung sakali, magiging ikatlong lugar ang Rizal, Cagayan na isa sa ilalim sa COMELEC control, kasunod ng Datu Odinsinsuat sa Maguindanao del Norte at Buluan sa Maguindanao del Sur. Ngayong araw, nag-post din ng isang statement ang MBC Media Group sa kanilang social media accounts. Binantaan kasi ni incumbent La Paz Mayor at Abra Congressional Candidate JB Bernos ang provincial correspondent ng DZRH na si Romy Gonzales at sinabing babalikan niya ito. Matapos iulat ni Gonzales ang isang shooting incident sa pagitan ng mga pulis at mga armadong grupo sa Tayum Abra noong April 21. Mariin din itong kinundena ng National Union of Journalists of the Philippines. Hindi dapat ito maging dahilan para magkaroon ng chilling effect, no? Para sa mga media, para mag-cover. Bagkus dapat nga maging maging prompt ito sa atin na mag-push back sa ganitong mga threats. No? We have to show na hindi acceptable yung ganitong behavior mula sa mga officials natin, no? Lalo na yung mga elected at lalo na yung mga tumatakbo sa eleksyon. Ano? Kumbaga, eleksyon pa lang, ganito na yung pinapakita nila. What more kung manalo yan? Ano? Kasunod ng reactivation ng Task Force BARM noong Marso, muli na ring inilunsad ng poll body ang Task Force Abra. Sa pamamagitan nito, mas makakatutok daw ang puwersa ng PNP at AFP sa election-related incidents sa probinsya. Pinag-aaralan na rin ng poll body kung isa sa ilalim ang Abra sa COMELEC control dahil sa history of election-related violence sa lalawigan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.